Hello mga ka-legit Davercards, panibagong good news coming from MVP or Manny B. Pangilinan kung saan ay sinimulan na nga niya ang isa sa mga bagay na makakatulong para sa legit Davercards at sa lahat ng mga programa sa TV5. Ang lahat na yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat of course sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at legit Davercards. Thank you so much. At eto na nga no, dahil pagkatapos nga pumasok ang taong 2024, sunod-sunod na nga ang mga good news na dumating po sa Eat Bulaga. Unang good news ay matapos nga silang manalo no dun sa kaso na kanila pong inihain sa Marikina Regional Trial Court dito po sa Tape Incorporated at naiuwi po nila ang titulong Eat Bulaga, ang kanilang trademark na matagal po nilang talaga namang iningatan at kumbaga is talagang nakatatak na sa buong Pilipino na sila talaga ang Eat Bulaga. So dahil dito, kinatigan nga ng korte ito pong kanilang kahilingan na makuha at magkaroon na rin talaga ng injunction ang tape sa paggamit nga ng nasabing trademark. Kasunod nga nito, ay of course, dumami din po at mas lumalago pa ang ilan sa mga advertisers na nagpe-place ng kanilang ads dito po sa nasabing Eat Bulaga. Yun po yung isa sa pinakamagandang good news na kanila pong tinatamasa ngayon. At the same time, is pinaghahandaan na rin po nila yung kanilang nalalapit na anibersaryo, ang kanilang 45th anniversary na magaganap this year dahil sobrang dami po nilang pwedeng ipagpasalamat at talagang masasabi mo na this year is gonna be a best year for 2024 for Eat Bulaga and for TVJ dahil napakagandang panimula nga naman na sinimulan po nila ang taon na punong-puno ng pag-asa at punong-puno ng good news sa kanila pong kanilang programa. Kasabay nga nito of course ay katulad po ng hiling ng nakararami dahil isa lang sa mga humahadlang at isa sa mga nagiging problema nga po ng lalo-lalo ng mga legit Davercards na talagang nakatutok tuwing noontime program na may mga pagkakataon na hindi sila naaabot at hindi sila nakakapanood sa telebisyon. Kasi kung tutuusin, mas okay po talaga at mas marami po ang kinikita ng isang noontime program kung ang lahat ng mga viewers ay nanonood sa telebisyon. So, nagdaka tayo, 'di ba, ng mga recent 2023 way back. Bakit po ang lakas or ang dami pong nanonood dito po sa tape ng mga nakaraang buwan sa 2023. So, na-pinpoint na po ng MVP ang problema. Alam natin ang problema po niyan is yung signal kasi hindi po talaga maabot ng ilan sa mga provincial areas ang TV5 may mga pagkakataon na talagang dead talaga as in wala talaga. Pero dahil po tumaas ang sales nitong si MVP ay mas minadali at naglabas po siya ng 38 billion para po maisagawa na yung tinatawag na digitalization. Kung saan ay isa ito si MVP sa nagsulong at nauna na parang naiwan niya na po ang GMA7 sa pagkakataong ito kasi mas pinaglaanan niya po talaga ng pondo to dahil nakikita niya naman na napakaganda ng sales po nila last year 2023 hanggang sa pagpasok ng 2024. Ayon po sa Billionario.com, isa or naungasan, kumbaga parang nataasan ni MVP ito pong mga Gozon family. Yung business po ni Attorney Felipe Gozon, mas nataasan po siya ni MVP, na hindi niya inaasahan. Sabi nga ng ilan sa mga news insiders na nagkaroon pa po ng collaboration ng ABS-CBN at GMA pero natalo pa rin sila ng MVP. So sa balita nga po ng 1PH ay sinisimulan na sa screen nakikita po natin, sinisimulan na po yan para po at least mas mapaganda at mas maabot ng maraming mga kabahayan ang TV5 talagang inalat po talaga ni MVP yung pondo na ito para at least po is wag na rin pong magkaroon ng problema sa mga ganyan dahil for futuristic purposes na rin, 'di ba? Kasi lahat po talaga yan dadaan po sa magiging digital na po talaga lahat. Kaya inunahan na po ni MVP. So dahil po sa post na ito ng 1PH na
Facebook page po ng TV5, ang dami pong nag-react at ang dami pong natuwa dito po sa ginagawa ni MVP kasi ang gaganda naman talaga ng programa ng TV5, 'di ba? At nangunguna pa rin yung isa sa mga umi-ere dito, yung FPJ FPJ Batang Quiapo. Ayan. So, ang dami po. Pinakabit mo na kasi lahat ng transmitter. Ayan. So, kinakabit na po nila yung digital transmitter para po lahat maabot na po, no? At hindi na po magkaroon ng problema sa mga provincial areas. Katulad nga ng sinabi ni Tito Sen, yun po yung isa sa pinaka-biggest plan po ng talaga ng TV5. Kinausap na nila si MVP patungkol sa bagay na yan kasi syempre lahat po ng problema ay naaabot at nakakarating po sa TVJ Production at isa yan sa mga request nila. At isa rin po sa mga biggest request ng ilan na may magbabalik dahil matapos nga nilang mabawi na ang lahat, no? Pati po yung mga segment ng tahanang pinasara ay na rin. Kumbaga is hindi na rin nila ginagamit. Nagkaroon na sila ng pagbabago. Yung mga segment na originally owned by Itbulaga ay binago na rin nila, no? Nag-iisip na sila, nagkaroon na sila ng writers na magaling. No? May magaling ba talaga? Nagkaroon na sila ng writers na pwedeng gumawa ng sarili nilang masasabi nilang sarili nila talaga. Kaya naman good news yan for everyone, no? Dahil talagang na-serve naman ang bawat noontime program yung kanilang purpose. At yun nga lang talagang may competition talaga, pero ang sabi nga ni Bossing Vic, nagpapasalamat siya sa Diyos dahil natapos po yung case ng tahimik at mapayapa. So dahil dyan, narito ang ilan sa mga komento ninyo, mag-react tayo patungkol po sa ating last update. At basahin po natin ang unang komento na nanggaling po kay Avelina Soriano. Sabi niya, pwede naman na sa tingin ng mga vloggers, dependers ng tape, na dami silang ads kahit paulit-ulit yung products kasi nga bayad na noon pa mga yan. So ngayon, wala nang bayad yan. Naubos na lahat ng halusos sa kandidatura nilang congressman at mayor noon pa. Kaya wala na kayong aasahang malaking bonus sa mga susunod na buwan. Naku po, patay. Kung totoo po talagang nangyari ito na ngayon, pero aside dun po sa ating pong latest vlog sa Pinoy Celebrity, nasaksihan po natin na yung kanila pong mga advertisers na nagbabayad sa kanila, parang binabaan nila yung presyo eh. Parang may promo sila para po dumami yung mga advertisers nila kasi ganyan po ang kaisipan ng mga Chinese. Ang Chinese po kasi, kahit po mahina or kahit maliit lang ang kita nila sa produkto nila, they make it a point na maraming bumibili, maraming benta dahil mababa ang presyo. No? Which is hindi naman pwede yun sa ganitong sistema kasi nagraran ka ng isang malaking programa, namimigay ka ng pera araw-araw, tapos gumagastos ka sa airtime, 'di ba? Ano pang kikitain nila? Sabi ni Mr. Romy Obispo, magandang hapon po Ma'am Dareds. Ganun talaga sila magpakalat. Yung tape bulagta kahit fake news, gagawin para mapaniwala nila. Alam na namin yun, tama at sa mali. Fake news pa more. Kaya nga po buti na lang talaga lahat ng mga legit Davercats ay matalino at alam po natin kung legit ba talaga yung balita or whatever, 'di ba? At alam natin na talagang nagpa-fabricate talaga ng mga story just to make sure na maganda yung imahe ng kanilang programa. Which is hindi naman ginagawa yan ng Itbulaga eh, 'di ba? Ang ginagawa nila, they just go with the flow, ginagawa nila kung ano yung talagang purpose po nila sa noontime program, nag-iisip ng bago para sa lahat ng mga manonood na bagay na hindi nila ginagawa sa kanilang show. So yun po talaga yun. At the same time, kumakahol pa sila ng kumakahol kahit alam naman talaga natin kung sino talaga ang tunay na may-ari, no? Doon po sila nasira nung pang-aangkin po nila, no, sa mga statement nila. Kaya parang nadala na ang mga halusos, hindi na sila nagsasalita sa media. Sabi ni Celia Ten Chavez, dyan naman sila magaling, from halusos lawyer, host, mga defender, mga sinungaling. Yung Ted parang siya ang spokesperson, gagawa sila ng paraan tapos mahuhuli naman sila, nakakahiya at nakakaawa din. Troa. Katulad po ng sagutan po sa isang Facebook page, 'di ba? Parang nahuli sa mga talagang totoong kasabihan na ang isda ay nahuhuli sa bibig, 'di ba? So nahuli po sila na sinabi nila na parang may bayarang nagaganap para po tumaas ang rating ng isang noontime program or ng isang programa.
So, sana pa-imbestigahan yan, ano. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV. God bless everyone!